Nauutal na tanong ni Lu Sheng na may galit, ano? Bumagsak na ang linya. Sigurado ka ba? Agad na nagpakawala ng purpling espiritual na enerhiya si Lu Sheng para maramdaman ang lahat sa kanyang paligid. Sa susunod na sandali, naramdaman ng lalaki sa harapan ni Lu Sheng ang isang di nakikitang alon na lumalabas mula kay Lu Sheng. Ang alon na ito ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam na humaharap sa isang bagyo. Ang buo niyang katawan ay halos nabutas. Lalong natakot siya. O Diyos ko, ito ang espiritual na enerhiya ng General. Para itong kayang tumagos sa aking kaluluwa. Hindi nagpigil si Lu Sheng at inilabas ang kanyang espiritual na enerhiya. Patuloy na tumataas at kumakalat ang kanyang isip. Pagkalipas ng ilang sandali, binawi ni Lu Sheng ang kanyang pagsisiyasat at may kaunting pag-aalala sa kanyang mata. Tinitigan ni Lu Sheng ang mata ng lalaki at nagtanong, alam ba ng military ang balita na bumagsak ang linya? Walang reinforcements na dumating. Tumingin ang lalaki kay Lu Sheng at nagpawis ng malamig. Matagal na naming iniulat ito sa military. Sinabi ng military na may reinforcements at sinabihan kaming maghintay, ngunit nang tuluyang bumagsak ang linya, ang dumating ay ang utos para umatras. Kung ganun, bakit hindi kayo umatras? Yumuko ang lalaki at nanahimik ng ilang sandali bago sumagot, hindi umalis ang general namin at namatay. Kaya hindi rin kami alis. Naisip namin na bago kami mamatay, mas maganda kung makakapatay kami ng karagdagang kakaibang hayop. Wala nang mahalaga kung saan kami mamatay, basta mamamatay kami kasama ang general namin. Bahagyang natahimik si Lu Sheng at pagkatapos ay nagtanong, ano ang magiging resulta kapag bumagsak ang linya na ito? Yumuko ang lalaki ng malungkot at sumagot, maapektuhan ang magkabilang panig ng linya. Kung hindi natin maprotektahan at malilinis ang mga lugar, maaaring kumalat ito sa mga ligtas na zona. Nag-isip ang lalaki at gumamit ng ilang simpleng pangungusap para buod ito. Sa madaling salita, maraming mamamatay. Nagulat si Lu Sheng nang marinig niya ito. Tumango si Lu Sheng. Naiintindihan ko. Pagkatapos, malamig na tumalikod ang binata at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kanluran. Hindi siya naglakad ng mabilis o mabagal, ngunit ang kanyang bilis ay napakabilis. Nang makita niyang malapit nang mawala ang likod ni Lu Sheng, naalala ng lalaki ang isang bagay at nag-aalalang sumigaw, General, ang lugar na iyon ay ang war zone na may napakaraming mababangis na kakaibang hayop. Alam ko. Ang boses ni Lu Sheng ay narinig mula sa malayo, nadala ang kanyang pagiging kalmado mula simula hanggang katapusan. Pupunta ako roon para makita kung may maisasalba pa ako. Agad na natigilan ang lalaki na nagdududa kung mali ba ang narinig niya. Nakanganga ang lalaki sa hindi makapaniwalang ekspresyon. Magliligtas? Nag-iisa lang siya. Sa isang iglap, nawala na si Lu Sheng. Naglakad si Lu Sheng na parang hangin, na parang malaking ibon na lumilipad sa pagitan ng mga lungsod. Pagkatapos na masira ang kanyang espiritual na enerhiya sa level 7, sinubukan ni Lu Sheng na lumipad ng ganap gamit ang kanyang espiritual na enerhiya. Bilang resulta, nagawa niya ito, ngunit mas mabagal ang bilis kumpara sa pagtakbo sa lupa. Sa ilang partikular na sitwasyon, napakakinabang nito. Halimbawa, pagtalon mula sa eroplano nang hindi gumagamit ng parachute. Habang dumadaan sa mga guho ng lungsod, papalapit si Lu Sheng sa paligid. Unti-unti itong naging maingay. Mga sigaw ng kakaibang hayop, putok ng machine gun, mga pagsabog ng bala, halo-halong galit, sigaw, at baliw na pagtawa. Huminto si Lu Sheng sa itaas ng mataas na gusali sa gilid ng lungsod. Tumingin siya sa senaryo sa ibaba at walang nakaligtaan. Maraming armored na sasakyan, tank, at iba pang inabandunang sasakyan ang nakasalansan para bumuo ng mahabang linya na 4 metro ang taas na nakapaligid sa gilid ng lungsod. Ipinapaalala ng tanawin na ito kay Lu Sheng ang ilang laro at pelikula na may tema ng apokalipse na nilalaro niya noong nakaraan. Ang linya sa harapan. Sa kasamaang palad, punit na ang military line na ito. Nagulat si Lu Sheng sa senaryo sa harapan niya.
Ang mga kakaibang hayop ay parang tubig na bumubulwak mula sa kuwebang malayo. Makikita na hindi lang isa ang kakaibang hayop na level 7 na nagkukumpulan sa battlefield. Ang dahilan kung bakit hindi pa tuluyang nakapasok ang grupo ng mga kakaibang hayop sa mga guho ng lungsod ay dahil may apoy pa ring nagliliyab sa linya. Nang makita ang sobrang laking kakaibang hayop at maraming kakaibang hayop sa likod, nagulat at napabulalas ang binata, ang dami nila. Pagkatapos ng pagtingin sandali, naintindihan ni Lu Sheng ang pangkalahatang sitwasyon. Direkta siyang tumalon mula sa bubong. Walang oras si Lu Sheng para mag-isip. Magliligtas siya hanggat kaya niya. Katulad ng sinabi niya sa lalaki kanina, susubukan niyang magligtas hanggat maaari. Ang kondisyon para kay Lu Sheng para iligtas ay kailangan niyang makatakas anumang oras. Parang may nakatira pa rito. Tignan natin kung may maisasalba pa ako. Sa gitna ng linya, may maliit na battle fortress na gawa sa pinaghalong simento at high-strength alloy materials. Sa loob ng fortress, may 4 o 5 taong lumalaban. Isa sa mga sundalo ang galit na sumigaw, "Putya! Bakit mas dumarami sila habang pinapatay namin sila?" Tanong ng sugatang tao na nawala ng kanyang kaliwang braso sa matandang lalaki na may suot na salamin, patay na ang general. Anong gagawin natin ngayon? Sumagot ang matandang lalaki, ano pa bang magagawa natin? Walang tigil na nagpapaputok ang lahat. Patuloy na sinabi ng matandang lalaki, siyempre, magpapatuloy tayo sa pagpatay. Mas marami tayong mapatay, mas mabuti. Natulungan ko na ang general na kumita ng sapat. Ang susunod ay magiging kasama natin sila. Patuloy na naghagis ng granada ang matandang lalaki at tumawa, haha. Tumawa ang malakas na lalaki sa malapit, haha. Kumuha siya ng sigarilyo at inilagay ito sa mainit na baril at sinindihan. Humitit siya ng malalim at pagkatapos ay pinalitan ang baril at nagpatuloy sa pagpapaputok. Tama! Mas marami tayong mapatay, mas makikinabang tayo. Pag naubos ko na ang mga bala, makikipaglaban ako sa mga kakaibang hayop na yan. Galit na sumagot ang matandang lalaki na may dalang explosives. Matagal na akong nakapagtabi ng sapat na explosives para gawing patag ang lahat ng hayop na yan. Sisiguraduhin kong komportable silang aalis at hindi ako mag-iwan ng kahit anong tira. Lumingon ang lalaki na putol ang braso para tingnan at may kaunting pag-aatubili sa kanyang mata. Lao Tao, natatakot ako na hindi magiging maayos. Nakahiga sa tabi si Lao Tao na may sugat sa ulo na parang walang malay. Nang marinig ito, lumingon ang ilang tao para tingnan ang nakahiga na lalaki sa likod. Nakita lang nila na gulat ang kanyang ekspresyon at may dugo sa kanyang ulo at tiyan. Malinaw na nasa kanyang huling yugto na siya. Lahat ay tumahimik at lumitaw ang sakit sa kanilang mukha. Malakas na pagsabog. Malayo sa kanila, ang lalaki na may hawak na 2 machine gun ay biglang sumigaw at bumagsak. Naputol ang kanyang braso. Tumawa siya sa sakit. Ha 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 ha. Agad na sumigaw ang matandang lalaki, "Hey Z." Patuloy na kinuha niya ang lahat ng explosives sa kanyang bag at hinagis sa mga kakaibang hayop. Mga putya! Gusto kong pasabugin kayo. Mabilis na naubos ang bag, iniabot ng matandang lalaki ang kanyang kamay para kumuha, ngunit walang naiwang granada o explosives. Ngumisi ang matandang lalaki. General, kaming mga kapatid. Kumuha ng parang remote control ang matandang lalaki mula sa kanyang bag, gusto niyang pindutin ang buton. General, susundan ka namin. Papalapit na ang mga kakaibang hayop sa fortress. Ang mga tao sa loob ng fortress ay may pakiramdam na malapit na silang umalis at agad na naging kalmado. Nakatingala sa langit, handa silang mamatay. Sa sandaling ito, biglang may kumalat na di nakikitang alon. Ang mga kakaibang hayop na nagkukumpulan sa fortress ay natamaan na parang pinutol ng malaking karit. Sumabog ang isang bagyo at sumigaw ang mga tao, saan galing ang malaking hangin na yan? Sa isang iglap, biglang nawala ang lahat ng sigawan at ingay. Muling sumikat ang liwanag.
Pagkatapos, parang may bagyo na umihip at ang mga kakaibang hayop sa loob ng fortress ay pinadpad na parang dayami. Biglang may lumitaw na figura sa tuktok ng fortress. Tumingin siya sa ibaba sa mga tao. Kalmado niyang tiningnan ang paligid at nagsabi, "Ayos lang. Tumayo na kayong mga buhay pa at umatras kayo." Natigilan ang lahat na nagkatinginan sa isa't isa. Anong nangyari? Pagkatapos tumingin ng maigi, biglang lumitaw ang kagalakan sa mukha ng matandang lalaki na may suot na salamin. Guminhawa siya at sumigaw, "Dumarating na ang reinforcements! Dumarating na ang reinforcements!" Ikinuyom ng matandang lalaki ang kanyang kamao at tumalon. "Putya! Sino bang gustong mamatay kung kaya nilang mabuhay? Mga kapatid, umatras tayo." Kumislap ang pag-asa sa mata ng mga natitirang tao at tumayo sila. Sa isang iglap, nawala si Lusheng. Nakita lang ng mga tao ang isang figura na parang buhawi na walang habas na pumapatay sa mga kakaibang hayop. Ang aura sa katawan ni Lusheng ay lumabas ng napakalakas. Inalis ng lalaki na putol ang braso ang kanyang tingin sa figura. Nang tinignan niya ang paligid, nagulat siya. Kumulot ang kanyang mukha at sinabi, "Sandali. Tignan niyo. Dumarating ang reinforcements." Bakit isa lang siya? Parang hindi naririnig ng kanyang mga kasama ang kanyang sinasabi. Nakatingin pa rin sila sa figura sa harapan nila. Sa sandaling ito, nilalabanan ni Lusheng ang mga kakaibang hayop sa paligid. Pagkalipas ng mahabang panahon, biglang nagsalita ang matandang lalaki, "Bakit pakiramdam ko sapat na siya?" Ang malaking ginintuang disc sa itaas ng ulo ni Lusheng ay mabilis na umikot. Sa bawat oras na lumitaw at mawala si Lusheng, mayroong karagdagang kakaibang hayop na hinihiwa sa dalawang bahagi. Ang pilak na mahabang sibat na nababalot sa nagliliyab na apoy sa kanyang kamay ay parang nag-aalab na dragon. Ang buong katawan ng lalaki ay nababalot sa ginintuang aura. Parang araw. Saan man siya pumunta, bumabagsak ang mga kakaibang hayop na parang pinuputol ang damo. Ang mga tao sa loob ng fortress ay tumitingin na napapahanga. Matinding gulat. Sandaling lumitaw ang figura, ngunit ganap na nalinis ang isang lugar ng mga kakaibang hayop sa paligid ng linya. Puro katawan ng kakaibang hayop na dumadaloy ang dugo. Ngunit napakarami pa ring kakaibang hayop. Habang lumalaban ang binata, nagpakawala siya ng buntong hininga. Ang dami-dami nila. Parang walang katapusan ang kakaibang hayop. Nararamdaman ni Lusheng na isa siyang bato sa dalampasigan na tumatanggap ng bawat alon. Halos naiintindihan ko na kung bakit bumagsak ang linya ng 835 Yi Division. Masyadong malakas ang puwersa ng mga kakaibang hayop dito. Malaki ang pagkakaiba sa panig ni Yufio. Hindi bababasa, mas malakas ito ng 4 o 5 beses. Ang kakaibang agos ay patuloy na nagbubulwak mula sa kuwebang. Kahit si Lusheng ay nakakaramdam ng kaunting pressure at tumataas ang pressure. Ngunit masaya siya. Tinignan ng binata ang mga kakaibang hayop na may malamig na mata at bumulong, "Kung ganun, makikipaglaban ako ng husto." Habang may espasyo sa grupo ng kakaibang hayop, dahan-dahang nagalaw si Lusheng. Naglalabas ng tunog ang kanyang katawan at kumukulo ang dugo. Parang may mabilis na gumigising sa katawan ni Lusheng. Matagal na akong hindi humihinto. Ganap na mailabas ang kapangyarihan. Masaya at nakakataba ng puso. Dahan-dahang itinaas ni Lusheng ang sibat na may dragon pattern na crimson star sa kanyang kamay. Ang yelo ay lumalabas mula sa ilalim ng kanyang paa at kumakalat. Gustong gamitin ng binata ang mga kakayahan ng Ice Queen. Sumigaw si Lusheng, "Ice Coffin Imprisonment." Ang dark red tip ng sibat ay nagbuga ng nagliliyab na glacier. Isang maliit na ice spirit na ibon ang lumabas mula sa glacier. Ikinakalat nito ang icebone wings na tulad ng karit, ngunit mayroong pula na apoy na naglalagablab sa asul na yelo na pakpak. Hindi pa ginamit ni Lusheng ang Ice Coffin Imprisonment sa katotohanan, ngunit pagkatapos niyang formal na gamitin ang kanyang death move, naging mas malakas ang ice spirit na ibon. Nag-flash at nawala ang anino.
Isang malaking kakaibang hayop na level 7 ang humarang sa harapan ni Lu Sheng na parang Godzilla. Binuksan nito ang kanyang malaking bibig na parang palanggana ng dugo, ngunit bago pa man ito makasigaw, tahimik na naging yelo ang kanyang malaking katawan. Mabilis na lumipad ang ice spirit na ibon sa kakaibang hayop. Ang malaking ice sculpture ay gumuho na may malakas na dagundong. Ang dugo at internal organs ng kakaibang hayop ay nagkadikit-dikit na parang nasunog ng apoy. Ice and Fire Dual Heaven. Kalmado ang mata ni Lu Sheng na parang tubig, ngunit napakasaya ng kanyang puso. Ngumisi ang binata. Matagal na siyang nakapasok sa ika-2 ni layer ng on-moving meditation technique. Ang nagpasaya sa kanya ay ang ika-2 ni layer ng on-moving meditation technique ay may malaking amplification sa elemental control na hindi ganoon kaliit gaya ng kanyang naisip noong una. Hindi lang tumaas ang kanyang elemental control, kundi kaya niyang kontrolin ang maraming elemento. Ito ay isang paglabag sa langit. Napakalakas ng breathing technique. Ang saya-saya. Habang mas nauunawaan ni Lu Sheng ang technique, mas nararamdaman niya ang misteryo sa loob nito. Ice, fire, wind, earth, lightning, iba't ibang elemental power ang nagpalipat-lipat sa kamay ni Lu Sheng na nagpapahirap sa mga kakaibang hayop hanggang kamatayan. Pumasok si Lu Sheng sa isang estado ng pagkalimot. Nararamdaman lang niya na sa kanyang isip, ang iba't ibang emosyon tulad ng inspirasyon at banggaan ay patuloy na lumalabas. Hindi kakaunti ang elemental control na naintindihan niya, ngunit napakakaunting beses niya itong ginamit. Maliban sa wind breathing technique at fire breathing technique, ang iba pang mga elemento ay madalas na nakalagay sa sulok at bihirang gamitin ni Lu Sheng. Ngayon alam na ni Lu Sheng kung gaano kalakas ang elemental control na ipinapares sa malalakas na martial arts sa battlefield. Sumigaw ang binata, breath of metal, breath of